guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! How's everyone doing? RJYC Vlog here. Before I start, I wanted to say thank you to our new subscribers at sa lahat ng nagsusupport. I know, kokonti pa din tayo, pero dadami rin tayo everyday, tiwala lang. Anyways, so ito nga, pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. And kung bubulay-bulayin nyo talaga, sobrang lugmok na ng Pilipinas. Especially yung yung nasa news, yung sabi nila pag-declare ng DTI na magkakaroon ng 60 products, like produkto na magtataas ng presyo. At sa kasalukuyan, meron na ngang mga tumaas. And because of inflation as well. Pero yun nga, sobrang dami ng mas lalong naghihirap ang bansang Pilipinas. You know what? Sometimes kahit ayaw mong isuggest yung mga ibang bansa na lang yung mga kapwa natin Pilipino, minsan gusto na lang natin isuggest sa kanila. You know guys, if you want to have a better life, maybe you can try going to Canada. Because right now, there are some programs here in Canada you can do, and there's also some agencies that can help you come here in Canada without you guys paying anything. I think may mga agency tayong ganyan ngayon na babayaran mo lang yata yung ticket mo, or at least even the ticket they will shoulder it. So yeah, we'll discuss that. If anyone wants to do that, they can message me in my Facebook account at RJYC Vlog, or they can message me there, and maybe I could assist them and give them some information on where to apply for Canada if nagkakaroon na talaga sila ng paghihirap dyan sa Pilipinas na wala naman nangyayari. Pero ganun pa man, nagiging positive pa rin tayo na matatapos din lahat. Kasi wala namang permanente sa mundo. Only change is constant, sabi nga. Pero walang permanente. Meron mga nagtatagal sa sitwasyon, pero hindi yan siya permanente. Laging nagbabago. Laging nagbabago ang sitwasyon natin sa buhay. Minsan mahirap, minsan sobrang hirap, minsan kaya naman, yung ganon. And also, nasa sa atin din how we react in our situations in life. Sometimes it's not the situation that give us the problem more. It's how we react on the situations that determine what is gonna happen to us. So minsan malaking factor din kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. And syempre, isang reaction yung hindi natin basta-basta hinahayaan na kung ano yung nangyayari sa gobyerno is yun na lang. Walang masama mag-voice out ka ng hinaing mo, ng reklamo mo, kung kailangang i-criticize, kasi yun ang nararapat para magising sila sa pinaggagawa nila. Hindi masama yan. Okay lang yan. Anyways, itong si Hontivirus, meron siyang yung bill na ginawa niya about sa sexualidad ng kabataan. And to be honest, I don't even want to discuss it kasi it's so disgusting. Parang hindi mo alam kung kailangan mo bang makinig sa kanya. At kung ano-ano nang pinaglalagay niya doon, ang daming mas kailangan unahin, yun talaga yung inuna niya. Ang daming mas malaking problema ang Pilipinas, yun talaga ang inuna niya. Yung about sa, oh my God, this lady is, I don't know, kung saan yung utak niya. Sa bagay, dati pa naman walang utak at walang walang puso, walang utak, puro alam lang kaguluhan. So, wala na tayong ina-expect na magandang gagawin pa ng babaitan na to eh. Anyways, so yun nga, sabi ko nga walang permanente, diba? Magbabago din lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. Sometimes nakakapagod din yung palagi kang mabait, kaya kailangan mo din lumaban.
ipaglaban yung dapat mong ipaglaban. At huwag nating hahayaan na manatili tayo sa ganong sitwasyon. But of course, it's still up to us how we react on the situation in our life. Because sometimes it's not the problem, it's how we react. If we react negatively or positively, or ano ba yung ginagawa natin, like ang reaction ba natin towards solutions, or our actions is towards another problem. Ganon. So minsan pag may problema tayo, ano ba yung una nating naiisip? Yung we're gonna whine about it, and then we're gonna rant about it, and we're not doing anything. Yun ang reaction natin. So mahirap yun. Kailangan, if you're in a situation or you're in the problem, you also prioritize the solution. Not only complaining, ranting, or whatsoever. There's a solution. Naniniwala ako na nasa reaction natin kung paano natin mahahandle ang mga sitwasyon natin sa buhay. So like, and we always have to prioritize reacting positively. So, hindi madagdagan lang yung problemang kinakaharap natin. Ang pinakamahirap talaga na sitwasyon ngayon, yan dyan sa Pilipinas eh. Kasi meron kang bangag na presidente. Hirap talagang solusyonan pag ganyan eh. Like yung gusto mo lang naman umunlad yung buhay mo, pero ang hirap i-achieve dahil sa mga namumuno, no? So minsan hindi na rin nawawala yung option na mga ibang bansa ka na lang para mas matulungan mo yung sarili mo, right? Anyways guys, I'm here now at work. Thank you so much for listening, and please like, subscribe, comment, and share. And mamaya, magbabalitaktakan ulit tayo. Medyo chill-chill lang ako ngayon kasi hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Pero, it should be okay later. Sabi nga, it's how we react sa sitwasyon ng buhay, right? So, hindi tayo magpapatalo sa problemang meron tayong kinakaharap in life. Right? Anyways, thank you guys for listening. Again, this is RJYC Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. Bye. God bless. Ingat.